Isang taon na naman po ang lumipas at muli tayong tumatawid sa panibagong yugto ng pagtak sa tuwid na landas. Papasok na po tayo sa ikalimang taon ng ating termino at sa taong ito, sa tulong ninyong aming mga boss ay gagawin nating permanente ang pagbabagong tinatamasa na natin ngayon. Sa paglingon natin sa nagdaang panahon, ating pong napatutunayan, patong-patong man ang pagsubok na dumating sa atin, gaano mang katindi ang puwersang humarang, at anumang pilit na masasamang loob na hilahin tayo pababa, basta't nakatutok tayo sa iisang direksyon, basta magkakapit bisig tayong humahakbang, walang makakapigil sa pag-abot natin sa ating mga pangarap. Kamakailan nga lang po, nagdaan sa bansa ang Bagyong Ruby. Sa awa po ng Diyos, hindi naging ganoong kaluba at kalawak ang pinsalang dulot nito sa kalakhang bansa. Nais ko pong magbigay pugay sa lahat na nakipagkapit-pisig upang masiguro na marami sa ating kababayan ay mailayo sa peligro. Maraming salamat sa ating mga frontliner, first responder, volunteer at katuwang sa pribadong sektor upang magbigay ng sapat na preparasyon at tugon sa kalamidad na ito. Tunay nga po, sa pagkakaisa at sa pagkilos ng may integridad na isusulong natin ang transformasyon ng lipunan. Sa ekonomiya po, noong nakaraang taon sa unang pagkakataon, nakamit natin ang investment grade status mula sa tatlong pinakatanyag na credit ratings agency sa mundo. Nitong Disyembre, panibagong upgrade pa ang ibinigay sa atin ng Moody's, kasunod ng upgrade na binigay ng Standard and Poor's noong Mayo. Suma total, 21 positive credit rating actions na ang ating nakamit sa panahon ng ating panunungkulan. Ano po ba ang ibig sabihin nito para sa mga Pilipino? Mas murang mahihiram ng gobyerno ang pondo para sa mga programa at proyekto. Mas naiengganyo ang mga negosyanteng maglagak ng puhunan sa bansa at mas mabilis nating maihatid ang mga benepisyo sa ating mga kababayan. Sa ating naman Public-Private Partnership Program, ang dating iniiwasan ngayon nililigawan. Mula Disyembre taong 2011 hanggang Disyembre 2014, 8 PPP projects na ang nai-award at nalagdaan ng inyong pamahalaan. Ang halaga nito, mahigit 127 bilyong piso. Sa 4 na taon natin sa tuwid na daan, nahigitan na natin ang pinagsamang 6 na aprobadong solicited PPP projects mula sa nakaraang 3 administrasyon. Tunay po, kapag namamayani ang tiwala sa isa't isa, wala tayong hindi magagawa. Taon-taon, lalo tayong napapalapit sa katuparan na matagal na nating inaasam, ang pangmatagalang kapayapaan at malawakang kaunlaran sa Mindanao. Nitong Marso lang, nalagdan na natin ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Inaasahan naman nating maisasa batas ang Bangsamoro Basic Law sa lalong madaling panahon. Ang mga suliraning minana natin, hindi na natin ipapasa sa susunod sa atin. Ang backlog sa aklat, upuan at silid-aralan na isara na natin. Ang mga panibagong pangangailangan bunsod ng K-12 pinupunuan na rin natin. Sa TESDA mula Hulyo ng taong 2010 hanggang Setyembre ng 2014, nakapagpatapos na tayo ng 672,258 na mag-aaral sa kanilang Training for Work Scholarship Program. Ang maganda pa ayon sa pag-aaral ng TESDA, 68.5% ng mga nagtapos noong 2012 ang nakahanap na ng trabaho sa loob lamang ng 6 na buwan. Ang natitira naman, tinutulungan na rin nating makahanap ng trabaho. Sa industriya ng IT BPM, 70.7% ng mga napagtapos ng TESDA at BPAP noong 2012 ang nagkatrabaho. Sa electronics and semiconductor naman, halos 96% ang employment rate ng mga napagtapos ng TESDA at SAPI ngayong 2014. Nitong Hunyo, sinumulan na rin natin ang Expanded Conditional Cash Transfer Program na may pondong mahigit 12 bilyong piso. Ngayon, suportado na ang benepisaryo mula elementarya hanggang umabot sa 18 taong gulang. Ano po ba ang dulot nito? Sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, mas mataas ng 40% ang sahod ng isang high school graduate kumpara sa nakatapos lang ng ilang baitang sa elementarya. Ang laking pagkakaiba, di po ba? Palala lang din po, sa mga programa natin ito, ang pinupuhunan ng Estado, mababawi rin ng Estado, may sobra pa. Ang lahat ng ibubuwis ng ating scholar oras na sila ay magkatrabaho hanggang sa magretiro ay magbibigay sa mga kababayan natin ng mas maraming pagkakataon upang umasenso. Ano po nyo, bilang ang manambayan,
Obligasyon kong pakinggan ang tinig ng lahat. Tungkulin kong maghanap ng solusyon sa mga problema. Dapat katanggap-tanggap, may konsensus at makabubuti sa lahat. Kailangan kong isaalang-alang ang interes, punto de vista at halaga ng advokasya ng bawat sektor. Hindi pwedeng tutukan lamang natin ang isang panig at magbulag-bulagan na lamang sa iba. Dapat may nakahanda tayong tugon sa anumang tanong at suliranin. Ang hamon sa atin, palawakin ang ating mga pananaw. Ilagay natin ang ating mga sarili sa posisyon ng kabilang panig upang magkaroon ng patas na pagtingin sa bawat usapin at masigurong maisusulong ang kapakanan ng bawat Pilipino. Isang halimbawa nito, ang isyu sa enerhiya at kalikasan. Patuloy ang ating pagsisikap upang maghanap ng balanse sa pagtugon sa kakulangan sa enerhiya at pangangalaga sa kalikasan. Yan din po ang ating panawagan sa ating mga katuwang sa ibang mga sangay ng pamahalaan. Buksan natin ang ating mga isip at puso para sa kapakanan ng mas nakakarami. Sa mga pagkakataong tayo ay may pagkukulang, naway maging mulat tayo rito upang mas mapadali ang paghahanap natin ng angkop na tugon sa mga hamong kinakaharap natin. Ang malinaw po, mainit man ang debate at matindi man ang diskurso, huwag nating kakalimutan na iisa ang hangarin ng bawat disenteng Pilipino. Siguruhing patas ang laban, palawakin ang oportunidad at sa lalong madaling panahon ay iangat ang antas ng pamumuhay sa ating bansa. Tandaan din po natin, sa kabila ng mga tagumpay na ating pinagsikapan, nariyan pa rin ang ilan, nagmamanman sa ating bawat kilos at nag-aabang ng anumang pagkakataon upang maibalik tayo sa lumang kalakaran. Mga boss, patuloy sana tayong maging mapanuri at mapagmatsyag. Sa pagpasok natin sa ikalimang taon ng ating pamahalaan, tiwala akong malinaw na sa inyo kung sino ang mga tunay na kakampi ng taong bayan at kung sino ang nagpapanggap lang. Ngayong napipitas na natin ang positibong bunga ng pagtaak sa tuwid na landas, mga boss. Lilihis pa ba tayo? Sa muling pagharap ng sambayanan sa sangandaan, piliin natin muli ang landas ng malasakit at katwiran. Pumalig tayo sa tama at umiwas sa mga mapagsamantala. Napakaganda na po talaga ng ating nasimulan. Ang mga mithiin na dati-rati ay hindi natin magawang pangarapin. Ngayon, isa-isa na nating nararating. Tiwala sa isa't isa ang nagdadala sa atin dito. At tiwala pa rin ang maghahatid sa atin patungo sa katuparan ng ating kolektibong mithiin. Sa gabay ng Pumay Kapal at sa ambag ng bawat Pilipino, makakamit natin ang permanenteng pagbabago. Mga boss, bago ako magtapos, may pakiusap sana ako sa inyo. Sana naman ay iwasan na natin ang pagpapaputok ngayong bagong taon. Isipin natin ang naidudulot ito sa ating kapwa at kapaligiran. Nariyan ang kalat at pakapal na usok na nagbubunsod ng matinding polusyon, pati na ang malalakas na ingay na maaaring makapinsala sa pandinig ng iba. Higit sa lahat, nagdudulot din ito ng peligro sa ating mga kababayan na kung tutusin ay hindi naman kailangan. Pagtuunan na lang sana natin ang atensyon ang ating mga mahal sa buhay dahil alam natin, sila naman ang tunay na dahilan kung bakit tayo nagpapasalamat at nagdiriwang. Isang masigla at mapayapang bagong taon po sa ating lahat.